Kabanata 1031. Anuman ang kaso, naiintindihan na ngayon ni Julian kung bakit masayang-masaya si Gerald na makita siya kaysa takot. Kaya't si Gerald ay ganito nakalakas. Hindi lamang iyon, ang kanyang mga galaw ay lubos ding mahuhulaan at ang kanyang katawan ay malapit ng mapiit. Malinaw na alam na ni Gerald na si Julian ay hindi kailanman laban sa kanya mula pat simula. Kung iisipin, pinasalamatan pa siya ni Gerald sa pagpapakita ng sarili. Ang pagsisisi ngayon ay nililigawan si Julian habang iniisip niya kung maaaring mawawala ang mga bagay kung hindi pa siya nagpasya na habulin si Gerald kanina. Kung siya ay umuwi lamang matapos mapatay ang ilang taong iyon, maaari na siyang gumawa ng elixir at posibleng magkaroon ng pagkakataong makapasok sa mahiwagang larangan ng lakas sa loob. Gayunpaman, huli na ang lahat para sa panghihinayang ngayon. Ano ang pinaplano mong gawin sa akin? Sabi ni Julian sa pagitan ng pantalon, nasa huling paanan niya. Iguhit ko na ang dugo mo ngayon. Huwag mag-alala, sapagkat panatilihin kong buo ang iyong katawan tulad ng ipinangako ko. Naway makapasok ka sa kabilang buhay na may kapayapaan ng isip. Sabi ni Gerald habang marahang hinawakan ang leeg ni Julian. Sa isang malakas na iglap, nanlaki ang mga mata ni Julian bago tuluyang nabakan. Patay na ang matanda. Matapos makalakam ng sapat na dugo, tumingin si Gerald sa paligid para sa ilang mga halamang gamot upang magamit upang lalong mapino ang kakanyahan ng dugo ng matanda. Kapag natapos na siya, inilagay ni Gerald ang pain sa malinaw na pagtingin bago dalhin ang tuta kasama niya at nagtatago, naghihintay sa pagharap ng fox. Mahigpit na hinawakan ni Gerald ang kanyang itim na punyal sa buong oras, isang labis na pagkaigting na ekspresyon sa kanyang mukha habang siya at ang tuta ay nagpatuloy na nakahiga sa pananambang. Sigurado siya na ang Zorro ay kalaunan ay magpapakita. Kailangang, pagkatapos ng lahat, ang Zorro ay nakaharap lamang sa pagkalipol dahil sa likas na mata ko na likas na katangian. Habang iniisip iyon ni Gerald, biglang nanlaki ang mga mata ng tuta. Napagtanto iyon, pinigilan ni Gerald ang hininga pati na rin ang banal na Zorro na dahan-daang lumakad papunta sa pain. Sa wakas ay narito na ito. Kahit na ang Zorro ay malinaw na papalapit sa pain na labis na maingat, maliwanag din na ngayon ay nabulag na ng kasakiman. Matapos ang pag-scan sa paligid ng lugar ng maraming beses, sa wakas ay nagpasya ang banal na Zorro na gumawa ng isang mabilis na dash patungo sa dugo, malakas na sumisigaw sa kasakiman. Ngayon na ang kanyang pagkakataon. Hindi na niya papayagang makatakas ito. Itinaas ang kanyang punyal, mabilis na itinapon ni Gerald ang kanyang punyal sa banal na Zorro. Pagkaraan ng isang split segundo, ang talon ay konektado sa takong ng Achilles ng fox, na nagpapadala nito ng malakas sa isang panghuling pagkakataon bago bumagsak sa lupa, patay. Ang gawa ay tapos na. Nagmamadali upang kunin ang katawan ng walang buhong na fox, tuwang-tuwa si Gerald nang sinabi niya, "Hahaha. Tunay na malaki ang naitulong mo sa akin ngayon, Julian. Ang iyong dugo ay ang perpektong pain para sa banal na Zorro." Panipi. Kahit na ang tuta ay tumahol habang isinasabay ang buntot nito ng masayang. Huwag kang mag-alala, hindi kita nakalimutan. Upang ipahayag ang aking pasasalamat, ihahatid kita sa labas ng kagubatan kasama ko sa tuwing nainom ko ang dugo. Pagkatapos nito, makakain mo ang anumang nais mo sa nilalaman ng iyong puso. Dagdag ni Gerald habang nakangiti. Kasunod nito, niyakap niya ang tuta at dinala ito sa isang kalapit na yungib na may kasamang bangkay ng Zorro na Zorro. Ngayon na nakuha niya ang Zorro, kailangan niyang uminom ng mabilis na dugo nito. Pagkatapos ng lahat, alinsunod sa Book of Beasts, ang banal na dugo ay mananatiling banal lamang sa kaunting oras pagkatapos ng pagkamatay ng Zorro. Kung nagpatuloy siya sa pagdrag ng masyadong mahaba, ang banal na pag-aari ay titigil sa pag-iral, na nagreresulta sa lahat ng kanyang pagsisikap ay para sa wala. Habang inihahanda niya ang kanyang sarili na uminom ng dugo, naalala ni Gerald ang mga pag-aari ng banal na dugo batay sa sinabi sa kanya ng kanyang lolo. Mula sa naalala niya, ang dugo mismo ay banal dahil dahan-daw ang naipon ang kabanalan mula sa kapwa kalangitan at lupa, sa gayon pinupuno ang dugo ng napakalawak na lakas. Hindi lamang makakatulong ang dugo na magbigay ng sustansya at makadagdag sa puso at pag-uugali ng isa, ngunit mapapabuti din ito ang panloob na lakas ng inumin. Gayunpaman, upang lubos na magamit ang dugo, kinailangan ni Gerald ng isang espesyal na pamamaraan sa paghinga na,
alinsunod sa kung magkano ang kanyang sinanay at ang lawak ng kanyang kasalukuyang kakayahan, ay tatagal siya ng 3 araw upang makumplito ang pagsasanib. Sige na tuta, makinig ka rito. Hinahadlangan ko ang pasukan ng yungib sa susunod na 3 araw. Sa panahong iyon, mahimbing na ang tulog ko. Ang iyong trabaho ay tiyakin na walang mga insekto o maliit na hayop na malapit sa akin habang natutulog ako. Naiintindihan mo ba? Sabi ni Gerald habang marahang tinatapik ang ulo ng tuta. Sumasang-ayon sa pagsang-ayon, pagkatapos ay itinaon ng tuta ang dila nito habang masaya itong sinusundan si Gerald papasok sa yungib. Samantala, isa pang pangkat ng mga tao, na binubuo ng higit sa 100 lalaki, ay tila naghahanap sa paligid ng isang tao sa loob ng siksik na Everdare Forest. Ang lahat sa kanila ay kumpleto sa gamit na sandata, at kasama ng mga ito, isang binata na nasa edad 20s ang makikitang naglalakad kasama ang grupo, ang kanyang mga kamay sa likuran niya habang maraming matandang lalaki ang lumakad sa kanyang tabi. Hindi pa ba siya natagpuan? Tanong ng binata na nakasimangot. Wala pa rin tayong mga lead sa kanya. Sagot ng kanyang nasasakupan. Kabanata 1032. Dalhin ang Lovewell. Utos ng binata nang lumalim ang kanyang noo. Narinig iyon, ang mga sakap ng lalaki ay nagdala ng malubhang na sugatan na sina Xander at Caleb upang harapin siya. Sigurado ka bang ganap na hindi ka nagsisinungaling nang sinabi mong pupunta siya sa Everdare Forest? Tanong ng binata. Bakit pa nga ako magsisinungaling sa iyo tungkol sa ganoong bagay, G. Moldell? Totoong sinabi niya na patungo siya sa lugar na ito. Gayun din, inaasahan kong mapagtanto mo na hindi ang mga Lovewell ang pumatay sa 8 miyembro ng pamilya Moldell. Mangyaring tandaan iyon, sagot ni Xander, isang natatakot na ekspresyon ng mukha niya. Ang binata na nagtatanong ay pinangalan ng Yvonne Moldell, at siya ang pangalawang anak ng ulo ng pamilyang Moldell. Si Xander mismo ay nakarinig na ng mga kwento tungkol sa kanya noong una pa. Mga kwento kung gaano malamig at walang awa ang mga pamamaraan ng tao. Bilang isang negosyante, alam ni Xander na hindi niya kayang mas lalong masaktan ang alinman kay Gerald o sa mga Moldell. Gayunman, nang ipadala ng mga taga-Moldell ang mga tao upang siyasatin sa sandaling nahuli nila ang pagkamatay ng 8 miyembro ng pamilya Moldell sa loob ng Lovewell Manor, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang totoo sabihin sa kanila kung nasaan si Gerald. Ito ang dahilan kung bakit kasalukuyang ginagawa ni Yvonne at ng kanyang mga sakop ang kanilang paghahanap kay Gerald dito. Ang mga Moldell ay palaging malubhang nagdamdam kay Gerald, at mahigit 1 taon na mula nang ang mga Moldell ay aktibong lumaban sa mga Crawfords. Sa makatuwid, talagang inaasahan kung hindi ka nagsisinungaling sa akin. Alang-alang sa iyo, kung sa bagay, mas makabubuting hindi ka makisali sa laban namin. Casual na sagot ni Yvonne. Pero syempre, mabilis na sagot ni Xander. Pangalawang batang Panginoon, maaaring natagpuan namin ang mga bakas sa kanya. Iniulat ng isa sa mga nasasakop ni Yvonne sa sandaling iyon habang naglalakad siya upang harapin ang lalaki. Mahabang kwento, nakakita sila ng ilang mga bangkay na nakahiga sa lupa na nakadamit tulad ng mga taga-baryo mula sa paanan ng bundok. Ano pa, ang kanilang mga bangkay ay sariwa pa rin at may ilang mga palatandaan ng pakikibaka sa pinangyarihan. Natagpuan din nila ang isang mahinang daanan ng mga natapakang halaman na humantong sa kalaliman. Bigla, ang mga aso sa paghahanap na dinala ng mga Moldell ay biglang nagsimulang tumahol habang nakaharap sa isang partikular na direksyon. May mga tao sa paligid. Kung ang mga aso ay tumahol, kung gayon dapat hindi siya masyadong malayo. Doblehin ang iyong mga pagsisikap sa paghahanap. Utos ni Yvonne. Narinig iyon, sumunod agad ang kanyang mga nasasakupan. Gayunpaman, naalala ko ang pagpunta ko sa mansyon ng pamilyang Crawford mga 1 taon na ang nakalilipas. Noon, si Gerald ay naninirahan pa rin doon, at sa pagkakaalala ko, siya ay isang marupok na batang lalaki lamang noon. Tunay na nagtataka ito sa kung ano ang pinagdaanan ng batang lalaki sa panahon ng kanyang taon ng pagkawala. Pagkatapos ng lahat, nagawa niyang patayin si Aster at ang 7 iba pang mga Moldell. Isang pangkat ng mga tao na maaaring maituring na master sa aming pamilya. Paano siya naging napakalakas na kaya niyang talunin ang mga ito ng napakadali? Paano hindi ka panipaniwala? Sabi ng isang matandang lalaki na naglalakad sa likuran ni Yvonne habang nakasimangot. Kaya paano kung nagawa niyang wakasan ang buhay ni Aster?
Pagkatapos ng lahat, hindi pa niya nahaharap ang totoong mga dalubhasa mula sa aming pamilya, sagot ni Yvonne, isang malaswang ngiti sa labi. Ilang sandali pa nang maglaon mula sa loob ng isang lambak na nasa unahan, sumigaw ang isang tao, natagpuan namin siya. Nang marinig iyon, binilisan ni Yvonne ang kanyang mga hakbang habang lahat sila ay nakarating sa pasukan ng isang yungib. Sa tabi nito, ay isang malaking bato na maaaring ginamit upang harangan ang sinumang pumasok. Kahit na ang isa sa mga tauhan ni Yvonne ay desperadong nakahawak sa kanyang malubhang dumudugo na leeg habang nakahiga sa lupa, ang buong atensyon ni Yvonne ay nasa mapatla at mukhang walang buhay na lalaking nakahiga sa loob ng yungib. Ako, sa wakas natagpuan kita, Gerald. Idineklara ni Yvonne habang siya ay niniting ang kanyang mga mata bago lumingon upang tingnan ang kanyang nasugatan na nasasakupan. Ano ang nangyayari sa kanya? Inatake siya ng mabangis na aso doon, pangalawang batang Panginoon. Nakikita kong ang aso ay nagsisilbing tagapagtanggol ni Gerald, papatayin ko agad ito. Paliwanag ni Yvonne. Sa pamamagitan nito, nagsimulang lumapit ang nasa ilalim na bata sa tuta na may lubad sa kamay. Nang mapangasiwaan ang alaga ng tuta, agad itong umungol bago tumahol ng ligaw. Ang lahat ng balahibo sa katawan nito ay nakatayo ng patayo na tila handa ng maglunsad ng isang atake. Naririnig ang nakakatakot na pag-upak, maraming mga nasasakupang hindi mapigilan na lumayo dito. Ang tuta ay labis na nakakatakot na ang ilan sa mga kalalakihan ay natapos ding ginulo ang kanilang pantalon. Kagiliw-giliw, huwag muna itong patayin. Ibalik ito sa Model Manor kasama si Gerald. Utos kay Yvonne nang makita ang mga reaksyon ng kanyang mga nasasakupan sa tuta. Ang pagsunod sa kanyang mga order, ang ilan sa mga nasasakupan pagkatapos ay nagsimulang ilipat ang Gerald sa labas ng yungib. Matapos mailabas, siya, isang matandang lalaki, na nakatayo sa tabi ni Yvonne, ang samuri sa palso ni Gerald at nang mapagtanto na ito ay mahina, sinabi niya, hindi ba sinabi ng lahat na ang batang ito ay napakalakas at may kakayahan? Para siyang kalahating patay sa akin. Kahit na totoo lang isang magandang bagay. Kung hindi man, tiyak na susubukan niyang makatakas muli. Panipi, ang kanyang komento sa sitwasyon ni Gerald ay malinaw na hindi mahalaga. Paadya lamang na sinabi ng matanda nang hindi ito pinag-iisipan. Gayunpaman, nang marinig iyon, malamig na tumingin sa kanya si Yvonne bago sumagot, escape. Nasa kamay ko na siya ngayon. Kahit nagisingin niya, sa totoo lang iniisip mo na makakaligtas siya sa ilalim ng aking pangangasiwa. Panipi, hindi naman, pangalawang batang Panginoon. Nagmamadaling sabi ng matanda, alam na umiwas lang siya ng bala, saka binaba ng tingin ang matanda upang tumingin ulit kay Gerald. Bagaman tumagal lamang ito sa isang split segundo, laking gulat ng matanda nang makita niya ang biglang pagkislap ng pula sa mapatla na mukha ni Gerald habang sinisimulan siyang bitbitin ng mga nasasakupan. Kabanata 10:33, Kudlit tuldok. Iyon ba ang aking imahinasyon? Naisip ang matandang lalaki sa kanyang sarili, na medyo hinala. Habang nais niyang bigyan ng babala si Yvonne tungkol dito, alam ng matanda kung gaano siya ka-arogan. Ano pa, binigyan na siya ni Yvonne ng isang galit na ningning ng hindi kasiyahan kanina. Kung may sasabihin pa siyang iba, tiyak na lalakas ang galit ni Yvonne. Mali lang siguro ang nakita kong mali. Anuman, ang mga model ay sa wakas ay nakakuha ng Gerald matapos ang isang buong taon ng paghahanap sa kanya. Sa madaling salita, mayroon na silang panghuli na bargaining chip na gagamitin laban sa Crawfords ng North Bay. Sa pag-iisip na iyon, natural para sa lahat ng mga model ng lalawigan ng Logan na maging labis na nasa sabik. Ang bata talagang marunong magtago. Kailangan naming sunugin sa napakaraming mapagkukunan sa pananalapi at gumamit ng walang katapusang mga koneksyon ngunit nabayaran ang lahat. Sa wakas ay nakuha namin siya ngayon. Panipi, hahaha, ang models ng Logan ay sa wakas ay magagawang mamuno sa rehiyon ngayon. Dahil si Gerald lamang ang tagapagmana ng pamilyang Crawford at siya din ang pinakamamahal na anak na lalaki ni Dylan, hindi magtatagal bago namin makuha ang aming mga kamay sa mga pag-aari ng pamilya. Crawford, panipi, habang patuloy na tinatalakay ng mga miyembro ng pamilya Model ang bagay na ito, isang bisita na bodyguard, na pangunahing nagtatrabaho para sa Long pamilya, ang narinig ang lahat ng kanilang sinabi. Matapos marinig kung ano ang sasabihin nila sandali,
mabilis siyang tumakbo papunta sa isang silid bago binuksan ang pinto at sinabing, "Miss, nagdala ako ng mahahalagang balita." Ang pinag-uusapan na Miss ay walang iba kundi si Xavier na maingat na naglalagay ng makeup sa oras na pumasok ang kanyang bantay. Dahil may malaking nangyari sa pagitan ng Lovewells at ng mga model, natural na kinansela ng Long ang kanilang mga plano sa negosasyon kasama si Xander. Dahil dito, kinailangan ni Xavier na iwan ang manor ni Xander na nagpaliwanag kung bakit siya pansamantalang nanatili sa bahay ng pamilya model sa ngayon. "Ano ang balita?" tanong ni Xavier. Galpang, ang bodyguard pagkatapos ay sumagot, tungkol ito kay Gerald mula sa pamilyang Crawford. "Narinig ko na ang mga model ay sa wakas ay mahahanap at mahuli siya ngayon matapos na subukang hanapin siya ng higit sa 1 taon. Panipi, sa sandaling marinig niya iyon, ang pulbos na kahon sa kamay ni Xavier ay nahulog sa lupa na may malakas na klang, habang ang nanginginig na babae ay tumingin sa kanyang gwardya. Ano ang sinabi mo, Gerald?" Kaya, ang Gerald na naging aktibo sa pamilya ng Lovewell. Sa nagdaang ilang araw ay tunay na ang Gerald mula sa pamilyang Crawford. Nauutol na sabi ni Xavier nang bigla siyang tumayo, tuluyang natigilan sa paghahayag. "Walang alinlangan, Miss. Ang lahat ng iba pang mga model ay kasalukuyang tinatalakay ang bagay na ito." "Ano pa, narinig kong natagpuan nila si Gerald sa isang kakilakilabot na estado. Inilarawan nila siya bilang kalahating patay." Sagot ng bodyguard. Narinig iyon, natagpuan ni Xavier ang sarili na nakakuyom ng mahigpit ang kanyang mga kamao. Nakaharap siya sa isang cocktail ng komplikadong emosyon ngayon. Galit ba siya kay Gerald? Ginawa niya. Galit na galit siya sa kanya. Kung sabagay, kung gusto lang sana ni Gerald na manatili kasama niya, hindi naman sana kakailanganin niyang puntahan ang Longs. Ano pa, tinapon na niya siya sa oras na malaman niyang mayaman siya. Kahit anong mangyari, hindi may kakaila ni Xavier na napuno siya ng puot kay Gerald. Tuldok, tuldok, tuldok. Kahit ganun, hindi mapigilan ni Xavier na makaramdam ng pagkabalisa matapos marinig na si Gerald ay nahuli at maaari nang mamatay na. Bukod, anuman ang nangyari sa pagitan nila, hindi niya maitatanggi na mahal niya siya dati nang walang pasubali dati. Ang eksaktong parehong mga saloobin ay sumagi sa kanyang isipan noong pinayagan niya si Gerald na makatakas noon. Pabalik-balik si Pac sa kanyang pagkabigo, pagkatapos ay nagbulungan si Xavier sa sarili. "Ano ang dapat kong gawin? Ano ang dapat kong gawin? Kung hindi ako gumawa ng isang bagay tiyak na papatayin siya ng mga model." Panipi, kahit nawala sila, nararamdaman kong personal na hindi siya makakaligtas ng mas matagal pa. Sa narinig ko, halos humihingal na siya nang makita nila siya. Anuman, kasalukuyan siyang itinapon sa piitan ng Model Manor. Sagot ng bodyguard. Nang marinig iyon, lalong lumala ang pagkabalisa ni Xavier. Ilang sandali pa ang lumipas nang pumikit siya at huminga ng malalim. Nang buksan niya ulit ang mga ito, mayroong isang ganap na paningin sa kanyang mga mata. "Manalo ka. Nasabi ko na sa aking sarili na wala na akong ibang magagawa sa kanya sa sandaling pinakawalan ko siya noon. Mabuhay man siya o mamatay, wala nang kinalaman sa akin iyon." Idineklara ni Xavier na umupo ulit. Hahaha, hindi siya makapaniwala na halos nakalimutan niya ang dahilan kung bakit siya nagtatrabaho ng gusto sa mga nakaraang taon. Hindi ba lahat para sa kanya upang mabuhay ng isang mas mahusay na buhay kaysa sa kanya? Kabanata 1034. Dahil sa pangangatwirang iyon, hindi ba magandang bagay na siya ay namamatay ngayon? Kung tunay na nais mong makita siya sa isang huling pagkakataon, maaari akong magkaroon ng solusyon para sa iyo, Miss. Ano ang plano mo? Sagot agad ni Xavier nang marinig iyon. Gayunpaman, mabilis niyang napagtanto ang kanyang gaff at sinabi, sino ba ang gusto niyang makita siya? Sa totoo lang, humawak ka, talagang gugustuhin kong makita ang kahabag-habag na estado na kasalukuyang kinalalagyan niya bago siya namatay. Hahaha, panipi, nakita ko. Anuman, ang susi sa piitan ay palaging nasa kamay ng mayordoma ng pamilya Model. Dahil pamilyar ako sa tsansa ng mayordoma, mayroong posibilidad na tulungan niya kami. Sagot ng bodyguard, mangyaring tulungan akong makipag-ugnay sa kanya kung gayon. Sabi ni Xavier. Makalipas ang ilang sandali, ang duo ay tumayo sa harap ng anak ng mayordoma na binanggit ng gwardya ni Xavier. Ang bata mismo ay may baluktot na likod at agad niyang sinimulan ang pag-iling ng kanyang ulo nang marinig ang kahilingan ni Xavier.
Ngayon humawak ka. Tandaan na si Gerald ay kasalukuyang ang pinakaginustong tao ng mga taga-Moldel. Kahit na ang aking ama ay hindi kwalipikado upang makilala siya sa puntong ito. Ano pa, ang seguridad sa loob ng piitan ay labis na mahigpit sa punto kung saan ang ilan sa mga taga-Moldel mismo ay hindi makapagbayad sa kanya. Isipin kung ano ang ibabaybay ng mahabang panahon. Panipi, dapat may paraan para papasukin mo ako. Sabihin ang iyong kalagayan. Sagot ni Xavier habang tinignan siya ng tama sa mata. Narinig iyon, pansamantalang napatitig ang anak ng mayordoma kay Xavier bago nabuo ang isang masamang ekspresyon sa kanyang mukha. Nang makita iyon, hindi mapigilan ni Xavier na kumuha ng ilang hakbang pabalik. Sa lahat ng nararapat na paggalang, Miss York, narinig ko na ang asawa mo ay medyo mabagal sa ulo, tama ba? Kailangang mag-isa ka kung ganun, sabi ng anak ng mayordoma habang dahan-dahang lumalakad pasulong at marahang hinawakan ang palso ni Xavier. Upang maging matapat, mula sa sandaling makilala kita, nabighani ako sa iyong kagandahan. Mula sa sandaling iyon, sumumpa ako sa aking sarili na kung magkakaroon ako ng pagkakataong maging malapit sa iyo, mas higit ako sa handang mamatay para sa iyong kapakanan. Dagdag ng anak ng mayordoma. Mangyaring pigilan ang iyong sarili, G. Huilon. Kung tunay na gusto mo ako, pagkatapos mangyaring maging masama sa akin at payagan akong makilala si Gerald. Kung gagawin mo ito, pagkatapos ay labis akong magpapasalamat sa iyo. Sagot ni Xavier habang hinihila ang kamay niya pabalik. Napakunot noo, pagkatapos ay sumagot siya, tila mas ayaw mong iwan ang Gerald na iyon. Ano ang relasyon mo sa kanya? Bakit ba pinipilit mong makita siya? Panipi, hindi ako magsisinungaling na boyfriend ko si Gerald dati sa universidad, G. Huilon. Sa madaling salita, nais kong makipagtagpo sa kanya upang makuha ang aking paghihiganti sa huling pagkakataon. Kung sa bagay, hindi ko na magawa ang ganoong bagay sa oras na patay na siya. Sinabi ni Xavier bilang isang pahiwatig ng sama ng loob na pansamantalang sumasalamin sa mga mata ni Xavier. Hahaha, kita ko, kaya nagkaroon ka ng ganoong nakaraan kasama si Gerald. Tama na, Miss York. Handa kong ipagsapalaran ang aking buhay upang matapos ang iyong kahilingan. Gayunpaman, umaasa ako na sa huli ay gagantimpalaan mo ang aking pabor kapag natapos na ang bagay, tama ba? Sabi ni Quilon sa halip na nakakahamak habang si Xavier ay tumalikod upang umalis kaagad na marinig na pumapayag siyang gawin ito. Hindi man siya lumingon sa kanya, pagkatapos ay sumagot siya, ang mga susunod na araw ay magiging labis na maginhawa para sa akin. Magpapasalamat ako sa iyo sa hinaharap, G. Quilon. Panipi. Ito ay ganap na naiintindihan. Pagkatapos ng lahat, ang mga hindi maginhawang araw ay laging may mga batang babae. Sumagot si Quilon na may isang nakangiting-ngiti matapos marinig na sa kalaunan ay makakalayo siya. Anuman, kukunin ko ang susi mula sa aking ama ngayong gabi. Gayunpaman, tandaan na magkakaroon ka lamang ng 5 minuto kasama siya. Kung hindi man, tunay na magiging mabuti ako tulad ng patay. Dagdag ni Quilon, 5 minuto lang ang kailangan ko. Salamat, G. Quilon. Panipi. Kung saan, Miss York. Kahit na plano ni Quilon na una na samantalahin si Xavier, ang kanyang pangungusap ay natapos na bitin dahil si Xavier ay naglakad na ng nagmamadali sa puntong iyon. Ngumiti ng malamig sa kanyang sarili, pagkatapos ay naisip ni Quilon, binibini. Naging interesado ako sa iyo para sa pinakamahabang oras, alam mo. Upang isipin na sa wakas ay makakakuha ako ng aking mga kamay sa iyo sa loob ng ilang araw. Hahaha, kudlid. Hindi nagtagal, bumagsak ang gabi at pumasok si Xavier sa piitan na pampalakasan kasuotan sa sports at isang takip. Tandaan, 5 minuto, magbabantay ako sa pintuan, bulong ni Quilon habang si Xavier ay sumuot ng mas malalim sa piitan. Maya-maya, nisalayan niya ang katawan ni Gerald na nakalatag sa sahig ng piitan. G. Gerald, sinabi ni Xavier, hindi mapigilan ang sarili na tumawag sa kanya. Ito ay isang buong taon mula nang huli niya siyang makilala. To think na magkikita ulit sila sa ilalim ng mga ganoong pangyayari. Nang makita ang kaila hilakbot na estado na kanyang kinaroroonan, lahat ng puot na naramdaman ni Xavier sa kanyang puso ay natunaw lamang habang idinagdag niya, G. Gerald, gumising ka. Totoo bang mamamatay ka sa lalong madaling panahon? Panipi,
Pagkuha ng walang tugon, pagkatapos ay tumakbo siya sa kanya, dahan daw ang alog ang mahina niyang katawan. Gaano man siya kalugan, gayunpaman, ang mapotla niyang mukha ay nanatiling hindi tumutugon. Kabanata 10:35. Ang pagkakita sa kanya sa ganoong estado ay nakaramdam ng labis na hindi komportable na Xavier. Kung sabagay, malabo pa rin ang nararamdaman niya sa kanya. Gayunpaman, alam niya sa isang katotohanan na kahit nagalit siya sa kanya, lalo pa rin niya itong mahal. Mangyaring gisingin ngayon. Umiiyak na batang babae na nabalisa habang dahan daw ang bumaba sa sahig upang umupo sa tabi ni Gerald. Ang taong ito ay minsang binigyan siya ng pinakamagandang bagay sa mundo. Binigyan niya siya ng pagmamahal na walang pag-iimbot. Isang pag-ibig na nangangahulugang hindi niya alintana na mawala ang lahat para lamang sa kanya, at alam na alam iyon ni Xavier sa buong panahong ito. Gerald, alam kong galit ka sa akin. Pagkatapos ng lahat, ako, ng lahat ng mga tao, ay natapos akong asarin tulad ng iba noon. Ako, hindi ko mapigilan sa panahong iyon. Ayokong ipagpatuloy ang pamumuhay ng isang buhay kung saan kailangan kong patuloy na hamakin at maliitin. Alam mo, kahit na bilang isang bata, ang aking pinakamalaking takot ay palaging ang iba ay tumingin sa akin. Ako, nais ko lang sa iba na inggit at sambahin ako. Ngunit wala na sa mga bagay na iyon mahalaga dahil anuman ang katanyagan na nakukuha ko, napagtanto kong palagi kang mag-iisa sa aking puso, Gerald. Kaya't mangyaring huwag mamatay, Gerald. Sabi ni Xavier habang nakapatong ang ulo sa dibdib ni Gerald habang humihikbi. Sa sandaling iyon, biglang sinimula ng walang malay na si Gerald ang kanyang mukha sa isang bahagyang pagsimangot. Pagkalipas ng segundo, biglang nagsimulang maglabas ng pulang glow ang katawan ni Gerald. Nagulat ang ulo niya, gulat na nanood si Xavier nang biglang sumabog ang lakas ng lakas mula sa katawan ni Gerald. Dahil ang kanyang kamay ay nasa dibdib pa niya nang nangyari iyon, mabilis itong binawi ni Xavier sa sakit. Ito ay nadama na parang siya ay pindot lamang ng isang mainit na bakal. Yelpong na may pagtataka at sakit, agad siyang bumangon at humakbang paatras habang nakatitig ang mata kay Gerald. Ano ba yun? Bakit ang init ng katawan niya? Kudlit. Habang tinangka ni Xavier na rationalize kung ano ang nangyari, mabilis na kumupas ang pulang glow at namumutla ulit ang mukha ni Gerald. Labis pa rin ang pagkalito sa kung ano ang naganap. Si Quillan ay lumapit sa kanya palabas ng asol bago sabihin, "Oras na, Miss York. Dapat dumating ang susunod na taong nasa shift, magiging mahirap para sa iyo na umalis pagkatapos. Panahon na nang umalis ka." Panipi, hindi napansin ang kahabag ng ngiti ni Quillan habang nagpatuloy sa pag-aalala kay Gerald, tumango lang ito bago sumagot, "Got it? Hey, ang galing ng taong iyon, Miss York. Wala ka pang magagawa para sa kanya. Gayun din, inaasahan kong naaalala mo ang iyong pangako sa akin. Kapag natapos na ang iyong negosyo sa mga susunod na araw, ibibigay mo sa akin ang nararapat sa akin." "Naiintindihan," sinabi ni Quillan, habang sinubukan niya itong samantalahin muli. "Umalis na lang muna tayo sa lugar na ito, G. Quillan," sagot ni Xavier habang mabilis na iniiwas ang mga pagsulong at umalis sa lugar. Napakamot sa baba, naramdaman ni Quillan na habang tumitingin siya kay Xavier, mas gusto niyang makuha ang mga kamay nito. "Magiging akin ka sigurado." "Hey!" ungol ni Quillan sa sarili habang hindi niya napansin ang unti-unting tumindi ng noo ni Gerald. Mabilis sa umaga 3 araw mamaya, ang mga model ay tila naging sobrang abala. Ilang dekada na ang nakalilipas, lihim na itinatag ni Court ang kanyang sariling kapangyarihan sa lalawigan ng Logan, na hindi alam ng pangunahing pamilya ng model. Ginawa niya ito dahil sa kanyang kasakiman sa makamundong yaman at kaunlaran. Dahan-dahan ngunit tiyak, ang mga model ay nagpatuloy na lumalaki at nagsasama hanggang sa ito ang naging pinakamalaking pamilya sa Weston hanggang ngayon. Habang ang lahat ay lumitaw na maayos, ang kanilang pangunahing hangarin ay laging makuha ang pamilyang Crawford sa North Bay. Kapag nakuha nila ang pamilyang Crawford, kung gayon ang mga model ay tiyak na malapit sa walang katapusang lakas. Ngayon na sa wakas ay nakuha nila ang kanilang mga kamay kay Gerald, maaari nila siyang magamit bilang isang bargaining chip upang makamit ang kanilang mga pangarap. Tiyak na ipinaliwanag nito kung bakit ang lahat ng mga model ay nasa sabik ngayon.
Kaugnay sa kanilang plano, abala rin sila sa paghahanda upang ilipat ang kanilang pamilya pabalik sa timog. Malapit na ang tanghali nang ang lahat sa wakas ay nakapagpahinga ng kaunti para magkaroon ng pananghalian ng pamilya. Ang pinuno ng pamilya ay darating sa lalawigan ng Logan bukas-bukas ng gabi. Nagtataka ako kung paano niya kami gagantimpalaan. Hahaha, panipi, paano pa niya tayo gantimpalaan? Tandaan, minsang nabanggit ng ulo na si Gerald ay madaling maipagpalit sa hindi bababa sa kalahati ng mga assets ng pamilya Crawford. Sa sandaling natamo niya iyon, madali lamang niyang maabot sa atin ang isa sa maraming mga rehiyon na malapit na niyang makontrol ang buong kontrol. Panipi, hahaha, isang rehiyon lang. Natatakot ako na seryoso mong maliitin ang tunay na kapangyarihan ng mga Crawfords. Hindi mo ba alam na ang mga industriya ng pamilya Crawford ay nakakalat sa buong mundo? Ang isang rehiyon sa kanila ay maaaring maging katumbas ng pagkakaroon ng kapangyarihan sa isang buong bansa. Panipi, napakaganda. Tinatalakay ngayon ng mga model ang bagay sa kanilang sarili na masigasig. Kabanata 1036, Pangalawang Batang Panginoon, wala akong ideya kung ano ang mali sa iyong mga aso ngayon. Tumanggi lang silang kumain. Tulad ng kung hindi yun kakaiba, patuloy silang nakakagat sa kanilang mga tanikala na may gulat na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Posibleng may nakaengkwentro sila noong dinala natin sila sa mga bundok 3 araw na ang nakakaraan. Sabi ng isang kasambahay kay Yvonne habang ang iba ay nasisiyahan pa sa kanilang tanghalian. May nakasalubong ba? Walang pumapasok sa isip ko. Maaari silang magkasakit, kaya tumawag ka sa isang gamutin ng hayop upang tingnan sila. Pang-iinis ni Yvonne. Sa sandaling natapos ang kanyang pangungusap, gayunpaman, ang isang alipin ay sumunod pa sa harap bago sabihin, Pangalawang Batang Panginoon. Masamang balita, ang dalawa sa iyong mga aso ay namatay lamang. Hindi ko nga alam kung anong nangyari. Isang sandali ay biglang nagsimulang mag-arte silang lahat at ang sumunod, pareho silang nagbubulas sa kanilang mga bibig. Panipi. Dahil alam na alam ng alipin kung gaano kalaki ang pag-ibig ng Pangalawang Batang Panginoon sa pagpapalaki ng mga aso, sinabi niya kaagad kay Yvonne ang tungkol sa pagtuklas upang maiwasan ang pagkakaroon ng anumang hindi kinakailangang kaguluhan. Ano, dalhin mo ako sa kanila? Nag-aalalang sagot ni Yvonne habang ang lahat ng iba pang miyembro ng pamilyang Moldel ay sinundan siya papunta. Sa likuran, ang likod bahay mismo ay tahanan ng halos 100 mga alagang aso. Hindi tulad ng kung paano sila karaniwang kumilos, subalit, lahat sa kanila ay tila naging ganap na malubha ngayon. Marami sa kanila ay nahihirapan pa at nganga sa kanilang mga iron cage. Sa maikling panahon ay naroon si Yvonne, nasaksihan niya ang pagkamatay ng isa pang 3 aso sa kanyang pagkabigo. Tumawag kaagad sa isang vet at magpatingin sa kanila kung ano ang mali sa mga asong ito. Iniutos kay Yvonne dahil marami sa iba pang mga model ay nagsimulang magpanik. Ano ang sanhi ng lahat ng ito? Ito ay halos parang ang mga aso ay nakakaramdam ng ilang uri ng napipintong sakuna. Dahil wala sa mga aso ang maaaring mapayapa, ang vet ay hindi kahit na ma-diagnose ng maayos ang mga ito dahil imposibleng suriin ang anuman sa kanila nang hindi muna nasugatan. Pagdating ng gabi, higit sa kalahati ng mga aso doon ay halos hindi nabubuhay. Sa oras na iyon, isang kakilala ni Quillan ang nakakita sa kanya na gumagalaw sa halip na sneakily. Tinaasan ang kilay, pagkatapos ay tumawag siya, Hoy, narinig mo na bang nababaliw ang mga aso? Ang huling lugar na pinuntahan ng karamihan sa kanila ay ang kagubatan ng Everdare kaya dapat mayroong isang koneksyon sa lugar na iyon. Anuman, kahit sino ay hindi mahulaan kung ano ang maaaring nag-trigger ng ganoong reaksyon sa kanila. Panipi. Sa kabila ng halatang pakikipag-usap niya kay Quillan, siya mismo ni Quillan ay hindi siya pinansin, nakangisi habang nagpatuloy sa paglalakad sa isang pasilyo kung nasaan ang mga silid. Paglalakad sa kanya, tinapik siya ng kanyang kakilala bago idinagdag, Hoy, nakikipag-usap ako sa iyo, Quillan. Si Jolting ay bahagyang, napatunayan na ang isip ni Quillan ay sobrang abala na hindi niya napansin na siya ang taong kausap ng kaibigan niya. Mga aso lang naman sila. Ano ang big deal kahit na sila ay mamatay? Speaking of which, saan ka pupunta, Luis? Mabilis na sagot ni Quillan. Saan pa ako pupunta? Papunta ako sa piitan upang tingnan kung patay na ang taong Gerald na iyon.
Kung siya ay buhay pa, ako ay inutusan na pilitin feed ang ilang mga konji sa kanya. Ang konji mismo ay nalace ng scatter pills, kaya kahit na himala siyang mananatiling buhay, tiyak na maaalis pa rin siya. Paliwanag ni Luis. Nakita ko. Kaya, pagkatapos ay magmadali at tapusin ang trabaho. Kung wala ng iba, kakausapin kita mamaya. Panipi. Ito ay halos madilim, bagaman. At bukod sa, saan ka patungo? Ungol ni Luis sa sarili habang kinakamot ang likod ng kanyang ulo habang nakatingin kay Quilon na nakabolt kaagad matapos ang kanyang pangungusap. Matapos matiyak na wala na si Luis, hinimas ni Quilon ang kanyang mga kamay habang kumakatok sa pintuan ni Xavier. Sinong nandyan? Tanong ni Xavier nang buksan niya ang pinto. Sa sandaling makita niya ang kawawa ng ekspresyon ng mukha ni Quilon, isang pahiwatig ng pagkasuklam ang pansamantalang makikita sa mga mata ni Xavier. Ah, ikaw pala, G. Quilon, ano ang nagdala sa iyo rito? Casual na tanong ni Xavier. Si Quilon mismo ay hindi mapigilan ang kanyang mga mata sa lahat. Kung tutuusin, si Xavier ay kasalukuyang nakasuot ng isang malapit na maikling damit at pinalaya ang kanyang buhok. Huminga habang nagpatuloy sa pagtingin sa nakakaakit na babae na nakatayo sa harapan niya. Sumagot si Quilon, dahil nagawa ko na ang gusto mo. Narito ako upang magtanong kung matutupad mo ang kalahati ng pangako. Narinig iyon, bahagyang nakasimangot si Xavier bagaman mabilis niyang itinago ang kanyang pagkasuklam sa likod ng isang harapan. Tungkol doon, G. Quilon, totoo na sumang-ayon ako na bayaran ang iyong kabaitan, at gagawin ko talaga. Gayunpaman, hindi ba mas makabubuting hayaan ang talakayang iyon na maghintay hanggang umaga? Kung sabagay, dumidilim na ngayon at si G. Yuvan ay balisa pa rin dahil sa kanyang mga aso. Dapat kang magtungo upang aliwin siya, sabi ni Xavier habang sinusubukan niya agad na isara ang pinto sa likuran niya. Gayunpaman, hinawakan ni Quilon ang pintuan gamit ang isang chuckle bago sumagot, ngayon, alam ko na nasasabihin mo na. Alam kong alam na hindi ka interesado sa akin. Impyerno, baka tumingin ka sa akin. Gayunpaman, hindi nito binabago ang katotohanang pinakamatagal ko nang nagustuhan at hinahangaan. I even risked my life para lang payagan kang makipagkita kay Gerald, you know. Kaya't kahit ano ang sabihin mo, nakukuha ko ang gusto ko, Miss York. Panipi, ang kanyang pagkasuklam na maliwanag na nakikita sa kanyang mukha, pinandilatan siya ni Xavier habang sumasagot, mangyaring maging mas magalang, G. Quilon. Inaasahan kong naaalala mo na narito ako bilang isang kinatawan ng Long pamilya. Hindi lang iyan, ngunit panauhin din ako ng mga model. Panipi, hey, bisita, Miss York, ang Longs ay walang iba kundi ang mga pawn sa pamilya model. Kaya't tulad ng sinabi ko dati, magiging akin ka ngayon. Pang-iinis ni Quilon nang agad siyang sumugod papunta sa Xavier. Kabanata 1037. Ano ba ang ginagawa mo? Tulong. Tulong M. Bago pa sumigaw ng malayo si Xavier, tinakpan ni Quilon ng puting tuwalya ang kanyang bibig. Bagaman kumadyot siya ng husto upang makaiwas sa hawak niya, dahan-daang naramdaman ni Xavier na malabo ang kanyang paningin. Hindi nagtagal, hindi na siya nagpumiglas pa. Kasabay nito ay biglang kumaibot ang tainga ni Gerald sa kanyang malalim na pagkakatulog. Nasa loob pa rin ng piitan, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Sa sandaling ginawa niya ito, ang kanyang mga mata ay sandali na kumislap ng isang fluorescent green bago bumalik sa normal ilang segundo mamaya. Nagulat ito kay Gerald, upang masabi lang, na malaman na ngayon ay nakikita na niya kahit ang pinakamaliit na detalye sa loob ng cell ng piitan, sa kabila ng katotohanang halos maitim ito doon. Ang kanyang mahusay na pinabuting kakayahan sa pandinig ay isang kaaya-aya ring sorpresa. Hanggat nais niya, malinaw na maririnig niya ngayon ang mga bagay, kahit na malayo ang mga ito. Naupo, dahan-daang tumayo si Gerald bago umakyat sa lugar upang gumalaw ang kanyang kalamnan. Sa pagtingin sa kanyang balat, napagtanto niya na maraming mga daanan ng mga itim na mantsa ang lumalabas mula rito. Sa nahulaan niya, ang mga ito ay mga impurities na nalinis mula sa kanyang katawan. Sa palagay ko hindi nila ito tinawag na banal na dugo ng wala. Hindi lamang ito nagpapatatag sa aking puso at ugali, ngunit mas malakas na ang pakiramdam ko ngayon. Napaisip si Gerald sa sarili, sobrang saya.
Ito ay hindi kahit isang kahabaan sa puntong ito upang ipalagay na ang kanyang panloob na lakas ay damobol ngayon mula sa kung ano ang naging 3 araw na ang nakakaraan. At narito pinaplano kong pagbisita ang mga model at makitungo sa kanila ng sandali at para sa lahat pagkatapos ng pag-inom ng banal na dugo. Upang isipin na talagang nailigtas nila ako sa problema sa pamamagitan ng pagdadala sa akin sa kanilang tahanan. Napaisip si Gerald sa sarili habang nagtatawanan. Ay tama, kailangan pa niyang iligtas si Xavier. Bagaman si Gerald ay halos hindi nakagalaw sa nagdaang 3 araw, ang kanyang isipan ay malayo sa walang malay. Sa katunayan, alam na alam niya ang lahat ng nangyayari sa paligid niya sa buong tagal ng panahon. Ito ang dahilan kung paano niya narinig ang masigaw na sigaw ni Xavier para sa tulong. Sa pag-iisip tungkol kay Xavier, naalala niya ang lahat ng sinabi sa kanya noong gabing iyon. Alam ni Gerald na magsisinungaling lamang siya sa kanyang sarili kung sasabihin niyang ang mga salita niya ay hindi man lang nadampi sa kanya. Sa pagdaragdag ng katotohanang nanganganib niya ang kanyang buhay upang mapuntahan lamang siya sa piitan kasama ang kanyang mga pagkilos 1 taon na ang nakakalipas na nag-save ng kanyang buhay, alam na alam ni Gerald kung gaano kahirap ngayon para sa kanya na lumapit pa sa pagbabayad, ang kabaitan niya. Pagniniting ng bahagya ang kanyang mga browser, alam niyang maaaring maghintay ang mga kaisipang iyon. Sa ngayon, kailangan niyang isave muna si Xavier. Nakatitig ng saglit sa bakal na gate sa harapan niya, inilagay ni Gerald ang isang kamay sa gate at dinaikit ito. Sumunod ang isang malakas na tunog na crumbling habang ang mga nakapaligid na pader na sumusuporta sa gate ay gumuho kasama nito. Mukhang hindi napinsala ng kanyang hindi makataong lakas. Si Gerald ay lumabas ng tamang oras upang mahuli ang isang tao na tumatakbo sa piitan. Nang magtama ang kanilang mga mata, agad na nauutol ang tao. Gerald, ikaw, gising ka na. Panipi, ang lalaking may hawak ng mangkok ng congee ay natural na walang iba kundi si Luis. Men, mga lalaki, pumasok ka dito. Sigaw ni Luis habang nagtatangka, kaagad siyang tumakbo palabas ng piitan upang makakuha ng tulong. Si Luis ay naging isa sa mga taong nakakita ng patayan na naiwan ni Gerald sa Lovewell Manor. Sakto na dahil doon, na mayroon na siyang likas na takot sa kanya. Idinagdag iyon sa katotohanang alam na alam niya kung gaano siya kaina. Walang paraan sa impyerno na manatili siya sa loob ng presensya ni Gerald na mas matagal kaysa sa kailangan niya. Gayunpaman, bago pa man niya ito may layo mula sa dating kinatatayuan niya ay naririnig na ang karimari-marim na tunog ng laman na napupunit. Tumagal ng 1 segundo si Luis upang mapagtanto kung ano ang nangyari. Sa kabutihang palad, patay na siya sa oras na nahati ang kanyang katawan sa dalawa. Pag-akyat sa hagdan, casual na nilakad ni Gerald ang bangkay habang dahan-daang lumabas ng piitan. Masigla ang kanyang tainga habang tinangka nitong alamin kung aling direksyon si Xavier. Sa narinig, ilang miyembro ng pamilyang Model ang kasalukuyang nasa likuran. Mayroon ding ilang mga tao sa lugar ng silid panauhin. Naglalakad kasama habang nagpatuloy sa pagsubok na hanapin ang Xavier, siya ay mabilis at mahusay na makitungo sa sinumang bumangga sa kanya. Nang sa wakas ay natagpuan niya siya hindi masyadong nagtagal, tumayo siya sa may pintuan nito bago ito buksan. Agad na sinalubong si Gerald nang makita ang pagkawasak ni Quillan ng damit ni Xavier. Gulat na marinig ang pagbukas ng pinto, kaagad na lumingon si Quillan sa bisita na natakpan ng putik na mukhang gumapang palabas mula sa lupa. Sino ka? Tinanong Quillan, malinaw na sa isang pagkawala ng kung paano kahit na iparehistro ang sitwasyon. Bagaman si Xavier ay kasalukuyang mahina pa rin, madali niyang nasabi kung sino ang tao sa pintuan. Panipi tuldok. Gerald, bilisan. Mangyaring bilisan at iligtas mo ako. Sigaw ni Xavier. Natigilan, sinabi ni Quillan. Gerald, siya, nakatakas siya. Panipi, dahil sa takot na takot sa salita, tumakbo si Quillan papunta sa sulok ng silid, ang mga mata ay kahalili sa pagitan ni Gerald at ng exit. Bago pa masimula ni Quillan ang pagplano ng kanyang pagtakas, nakatayo na sa harap niya si Gerald. Sagot ni Gerald habang binubuhat ang leeg na lalaking sa leeg. Kabanata 1038. Pakiusap. Ampasin mo ako, huwag mo akong patayin. Panipi, spare. Ikaw ay isang model, hindi ba? At lahat ng mga model ay karapat-dapat na mamatay.
Ungol ni Gerald habang hinihigpit niya ang kanyang hawak hanggang sa pamilyar na tunog ngayon ng nakakarinig na mga buto ang maririnig. Habang ibinagsak ni Gerald sa lupa ang walang buhay na katawan ni Quillan, mahinang umupo si Xavier sa kama bago magtanong, "Gerald, ayos ka, mabuti ka?" "Ako nga, talaga," sagot ni Gerald sabay tango. "Bago ang ano paman, kakailanganin kong hiramin ang iyong silid para sa isang mabilis na shower." Ilang sandali pa ang lumipas nang ang lahat ng mga miyembro ng pamilyang Moldel ay natipon sa pangunahing bulwagan ng kanilang manor. "Basura, lahat kayo, hindi mo ba maalaga ng mabuti ang ilang aso?" Ungol ni Yuvan na nawala na ang ulo sa puntong ito. Si Yuvan ay gumugol ng maraming oras at pagsisikap upang sanayin ang bawat isa sa kanyang mga aso, kaya't lahat sila ay pantay na mahalaga sa kanya. Dahil dito, naunawaan ng lahat sa pamilya kung saan nagmula ang kanyang napakalaking galit. Gayunpaman, hindi tulad ng maaari silang gumawa ng kahit ano tungkol dito. "Mawala ka, lahat kayo," kunot noo ni Yuvan habang ang pangkat ng mga vet ay agad na tumakas sa takot. Habang sinubukan ni Yuvan na panatilihin ang kanyang cool, isang matandang lalaki ang lumakad papunta sa kanyang tabi bago sinabi. May isang bagay na tila napakamali. Ang matandang lalaki ay nagpunta sa pangalang Yash, at siya ang pinuno ng mayordomo ng pamilyang Moldel. Hindi lamang iyon, ngunit siya rin ay isa sa pinakamalakas at pinakabihasang Panginoon sa iba pang mga miyembro ng pamilyang Moldel sa lalawigan ng Logan. "Ano ang oras na ito?" Ungol ni Yuvan sa sama ng loob niya. "Magiging prangka ako at sasabihin na naramdaman ko ang hindi kanais-nais na ito mula nang bumalik kami mula sa Everdare Forest. Ang pakiramdam ay lumakas lamang sa katotohanan na higit sa kalahati ng mga aso ng aming pamilya ay namatay na sa kabaliwan sa loob ng nakaraang 3 araw. Ang lahat ng ito ay hindi magandang karatula. Maisip mo ba kung ipinahayag ko ang aking saloobin sa lahat ng ito?" Mabilis na sagot ni Yash. "Kanakawe ang kamay," sinabi ni Yuvan, "bilasan mo at sabihin mo." Panipi tuldok. "Kaya, mayroon akong malakas na pangunahin na ito na may isang kakilakilabot na darating sa mga Moldel sa lalong madaling panahon, at si Gerald ang magiging sanhi nito. Kailan man magwakas ako sa pag-iisip tungkol sa kanya, hindi ako makakain o makatulog ng maayos. Alam mo, inatasan ko ang mga tagapaglingkod na idagdag ang mga scatterpill sa congee na pinapakain nila sa kanya para lamang sa labis na pagsukat." Bago pa magpatuloy ang matanda sa sinasabi, pinutol siya ni Yuvan sa pagsagot. "Butler Moldel, naniniwala ako na ang lahat ng ito ay nagmumula lamang sa iyong takot sa kanya. Habang totoo na si G. Yuster at ang iba pa ay dumanas ng matinding pagkamatay, maaari nating kukunin lamang ang salita ng pamilya Lovewell sa pamamagitan ng salitang paglalarawan ng kaganapan bilang purong katotohanan. Pag-isipan mo, si G. Yuster ay nagtatagal ng pinakamahabang oras at siya ay itinuturing na isa sa mga nangungunang Panginoon ng pamilya Moldel mula sa isang batang edad. Paano maaaring nagkaroon ng kapangyarihan at kakayahang patayin siya ng ganon kadali si Gerald? Sa paraang nakikita ko ito, dapat nakipagsabuatan ang mga Lovewell kay Gerald upang linlangin si G. Yuster. Pagkatapos ng lahat, iyon ang mas kapanipaniwala na senaryo, hindi panipi. Pagkasabi nun, simpleng umiling lang si Yuvan. Si Yash mismo ay nagbuntong hininga bago sinabi, "Inaasahan ko na iyan ang kaso. Ito ay tunay na magiging para sa pinakamahusay kung ang lahat ay mananatili bilang mapayapa tulad ng kasalukuyan bago dumating ang ulo ng pamilya." Sa sandaling natapos ang kanyang pangungusap, ang isang lingkod ay nadapa sa bulwagan habang sumisigaw, "Ti kakilakilabot." May isang kakilakilabot na nangyari. Ano na ba ang oras na ito? Mas maraming aso ba ang namatay? Ungol ni Yuvan habang hinahampas ang kamay sa lamesa. Hindi. Hindi ito ang mga aso sa oras na ito. Tao ito. Natagpuan ito na nakatali si Luis sa kalahati sa piitan. Ano pa, 7 iba pang miyembro ng aming pamilya ang napatay din sa lugar ng panauhing VIP. Lahat sila parang pinatay ng walang pagkakataon na gumanti talaga. Ang pinaka-nag-aalala na bagay ay, ang piitan ay walang laman ngayon. Panipi. Ano? Noon, ang lahat ng nakarinig ng anunsyo ng alipin ay nagpapanik. Kahit na si Yash mismo ay hindi nagsabi ng kahit ano at nanginginig lang ng konti, ang katotohanang ang kanyang noo ay tumutulo na ngayon ng malamig na pawis ay nangangahulugang ang katahimikan na ipinahayag niya ay isang facade lamang.
Ang lahat ng kanyang mga alalahanin at hindi mapahupa mula sa nakaraang ilang araw ay ngayon walang awang sinalakay ang kanyang isip. Sino ang naglalakas loob gumawa ng isang seryosong krimen sa loob ng Moldel Manor ng mas mababa? At paano si Gerald? Tinanong ni Yvonne, halata ang kanyang pagkabalisa sa kanyang tono. Nawala si Gerald. Nang umakyat ang gulat ng lahat, isang malamig na simoy ang bumuga ng mga nahulog na dahon sa looban. Sa loob ng kadiliman ng gabi, ang mga dahon mismo ay nag-flutter ng walang pakay, hindi makaalis sa tunay na bakuran. Sa isang paraan, maaaring sabihin ng pareho para sa lahat ng iba pang mga miyembro ng pamilyang Moldel na ngayon ay na-trap-in kasama si Gerald. Kahit na ang mga tumahol ng natitirang mga aso sa likuran ay tila tumindi sa sandaling iyon. Ang nakakabingi na mga tahol ay walang kakulangan sa pag-aalisa para sa mga Moldel na buhay pa. Sa buong libu-libong kasaysayan, ang mga miyembro ng pamilyang Moldel ay palaging namuhay ng walang takot sa kanilang buhay. Kahit na ang lahat ng mga miyembro ng pamilya ay sinanay na huwag magalit ng mga bangkay ng iba, ang mga kasalukuyang nasa kanilang tahanan ay mga bangkay ng mga miyembro ng kanilang pamilya. Hindi ito nakatulong na napatay sila sa kanilang sariling manor. Bilang isang resulta, talagang wala itong tanong kung bakit ang lahat ng mga miyembro ng pamilyang Moldel ay lahat ay nagpapanik ngayon. Wala nang ganito ang nangyari sa aming pamilya dati sa loob ng aming 1,000 taong kasaysayan. Naisip ang isa sa mga Moldel sa kanilang sarili. Gusto kong mapakilos agad ang lahat. Gumamit ng bawat paraan na posible upang hanapin ang mamamatay tao at para sa pag-ibig ng Diyos, may muling nakakuha muli kay Gerald para sa akin. Galit na utos ni Yvonne habang hinihimas niya muli ang kanyang kamay sa mesa, sa pagkakataong ito ay hinati ito sa kalahati. Si Yash mismo, na kanina pa nakatingin sa bintana sa dilim ng gabi, ay biglang bumulong, pangalawang batang Panginoon. Parang, narito na siya. Kabanata 10:39. Panipi tuldok. Ha! Nagulat sa narinig, agad na lumingon ang lahat upang tumingin sa looban. Sa kadiliman, ang malabong mga silwete ng dalawang figure ay makikita na papalapit sa kanilang tahanan. Ang isa sa kanila ay tila isang tao habang ang isa, na sumunod ng malapit sa likod ng silwete ng lalaki, ay tila kabilang sa isang tuta na may medyo kumikinang na berdeng mga mata. Sa sandaling lumiwanag ang buwan sa duo, ang lahat ay natapos na huminga ng malalim kung sino ito. G. Gerald Crawford. Paano siya nakarating doon? Hindi ba siya nasa isang uri ng pagkawala ng malay? Sabi ng isa sa mga Moldel. Sino ang nagmamalasakit? Sa halip, hindi ba perpekto na alam na natin kung nasaan siya? Hindi namin kailangang mag-aksaya ng anumang oras sa paghahanap sa kanya ngayon. Nagdagdag ng isa pang miyembro ng pamilyang Moldel na may malamig na tono. Habang patuloy ang pagtalakay ng lahat sa sitwasyon, bumukas ang pintuan ng pangunahing pasukan. Paglalakad ng walang takbo, tinanong ni Gerald na may ngiti sa labi, kung gayon, ipinapalagay kong ang lahat mula sa pamilyang Moldel ay naririto ngayon, hindi. Kahit na siya ay nakangiti, lahat ng nakakita sa kanya ay nakaramdam ng panginginig na tumatakbo sa kanilang mga tinik. Alam ng mga Moldel ang mukha ng kasamaan nang makita nila ito. Hindi ka ba masyadong mayabang, bata? Sasabihin ko sa iyo, hindi ako naniniwala sa alinman sa mga alingaw tungkol sa iyong napakalawak na kapangyarihan at kakayahan. Huminto ka sa pagarte kaya't ipinakita ko sa iyo ang totoong kapangyarihan ng kagagawan ng dugo ng pamilya Moldel. Sigaw ng isang batang si Moldel habang bolt siya patungo kay Gerald upang umatake. Bago pa man maabot ng kamao niya ang mukha ni Gerald, gayunpaman, isiniksik ni Gerald ang kanyang mga kamay sa kamay ng binata. Frozen sa lugar, natagpuan ng binata na hindi siya makakilos ng isang kalamnan. Makalipas ang isang segundo nang marinig ang isang malakas na pag-ulog. Ginamit ni Gerald ang kanyang palad upang direktang hampasin ang lalaki sa kanyang mukha. Ang napakalawak na puwersa ay naging sanhi ng lahat ng buto ng lalaki na sabay na mabasag habang ang kanyang katawan ay agad na lumipad paatros. Anumang nakahiga sa daanan ng nahuhulog na katawan ay natapos hanggang sa natamba hanggang sa wakas, tumigil ang paggalaw ng patay nang dumulas ang kanyang katawan sa pader sa dulong bahagi ng silid. Panipi tuldok. Ano? Ang kanilang mga eyelids twitching frantically, lahat ay natagpuan ng kanilang mga sarili sa ilang mga hakbang pabalik. Kaya't tila totoo ang tsismis.
Talagang si Gerald ang pumatay sa lahat ng 8 sa mga model pabalik sa Lovewell Manor. Huminga ng malalim, sinabi ni Yash, kahanga-hanga, G. Crawford, mukhang tiyak na nakaranas ka ng nakaraang taon. Gayunpaman, payuhan ko kayong kalmehin ang iyong sarili at ito ng kaunti, kunin ito bilang payo mula sa isang nakatatanda. Kung tutuusin, sigurado ako na alam mo ang background ng pamilya Model ng lubos sa ngayon. Dahil ikaw lang ang maaasahan ng Crawfords, totoo bang naiisip mo na makakaya mong mag-isa sa maraming iba pang mga Model? Pinatay mo na ang ilan sa aking mga tauhan ngayon. Hindi ka ba natatakot na magdadala ng kasawian sa pamilya Crawford? Hahaha, dalhin mo sila kasawian, sasabihin mo. Ang pagkakaroon ng mga Model ay, sa kanyang sarili, isang sakuna para sa aking pamilya. Sasabihin ko ito ngayon na naghihintay ako para sa pinakamahabang oras upang maisaayos ang iskor sa mga modelo. Panahon na nagawa ko lang iyan. Sagot ni Gerald na may isang banayad ng ngiti habang siya ay tumingin sa lahat ng tao sa silid. Muli, dapat kong sabihin na masyadong mapagmataas, G. Crawford. Habang inaamin ko na tiyak na ikaw ay lubos na may husay at makapangyarihan, inaasahan kong hindi mo kalimutan na may daan-daang mga Panginoon mula sa pamilyang Model na nakatayo sa harap mo ngayon. Imposibleng talunin mo kaming lahat ng mag-isa. Kinumbinsi si Yash. Bagaman sinabi niya iyan, alam na alam ni Yash na ganap silang walang magawa laban kay Gerald. Ang nagawa lang niyang gawin ay subukang antalahin at sana pigilan si Gerald na magdulot ng mas maraming pagdanak ng dugo sa iba pang mga miyembro ng kanyang pamilya. Mayroong daan-daang mga master ng Model na natipon dito ngayon, at hindi papayagan ni Yash ang lahat ng mga taong pagsasanay ng pinuno ng pamilya na masayang. Kailangan niyang pigilan si Gerald sa ilang paraan o iba pa. Wala akong pakialam kung ilan sa inyo, nakikipag-usap ako sa inyong lahat ng isang beses at para sa lahat. Walang taga-Model ang makakapagbigay ng buhay ngayong gabi. Idineklara ni Gerald habang namumula ang kanyang mga mata at isang marahas na aura ang nagsimulang lumabas mula sa kanyang katawan. Sa palagay mo napakatindi mo. Papatayin kita dito mismo at ngayon din. Dalhin ito at ipakita sa akin kung ano ang kaya mo. Ungol ni Yuvan na ngayon ay lampas sa galit na galit. Si Yuvan ay naging isang perpektong nagmamana ng lahat ng mga turo ng kanyang ama at mula sa sandaling siya ay nagkamit ng kapangyarihan sa pamilyang Model, siya ay halos walang talo. Sa kabila nito, upang isiping sasabihin talaga ni Gerald na lipunin niya ng nag-iisa ang buong pamilya Model. Ang malinaw na nakakabaliw na si Crawford ay sabay na pinahiya din ang kanyang buong pamilya. Ang pagkakapkup ng pareho niyang kamao, na ipasok ni Yuvan ang kanyang galit sa kanila habang ang lakas ng panloob na lakas ay dumadaloy sa kanyang katawan. Sa pamamagitan ng isang higanteng paglukso, handa siyang mapunta ang isang sipa ng roundhouse na naglalayong kay Gerald. Gayunpaman, kahit na napakabilis niya, mas mabilis si Gerald. Nakataas ang sariling binti, sumipa ang sipa ni Gerald laban kay Yuvan. Habang pinupuno ng nakakasakit na langgitngot ng mga buto ang silid, lahat ay nakatingin ng malapad ang mata habang si Yuvan ay sinipak pabalik kung saan siya lumundag. Pag-crash sa isang haligi ng bato, ang katawan ni Yuvan ay naibalik sa sobrang lakas na sa wakas ay sinira niya ito. Sa gitna ng mga labi, si Yuvan ay sumasabog na sa malamig na pawis nang sinabi niya. Ano? Mula sa oras na maramdaman niyang hindi na niya makakilos ang isang binti niya, nahinuha niyang nasira na ito. Sinabi din sa kanya na sa lahat ng naruroon ngayon, wala sa kanila ang malapit sa sapat na may kakayahang umiwas o kahit na harangan ng anumang nakakatakot na pag-atake ni Gerald. Kabanata 1040. Lahat po, umatake ng magkakasabay. Malakas na utos ni Yash. Sa marami sa mga Model na nakakakita na ng pula ngayon, lahat sila ay sumunod sa utos ni Yash, na nagmamadali upang likusan si Gerald. Ang totoo ay ang mga masters na kasalukuyang naruroon ay hindi ang totoong nangungunang mga Panginoon sa loob ng pamilyang Model. Napagkadalubhasaan lamang nila ang higit na mga kasanayan at kakayahan sa pakikipaglaban kaysa sa regular na Model. Bilang isang resulta, maliwanag na wala sa kanila ang malapit sa pagiging tamang kalaban kay Gerald. Si Gerald mismo ang umaatake at pinapatay ang lahat sa paningin ng madali na parang siya ay pumuputol sa mga gulay. Ang sinumang tumayo sa kanya ay agad na nakamit ang isang marahas na kamatayan. Siya ay malakas. Siya ay simpleng napakalakas.
Sigaw ni Yash habang ghoul na bumagsak ng malakas. Ang pagkakaroon ng mas maraming tao ay walang kahulugan kung wala sa kanila ang may kakayahang makitungo ng pinsala kay Gerald. Sinamantala ang gulo, sumugod si Yash kay Yuvan, na nakahiga pa rin sa parehong lugar na kanyang narating, bago sabik na tanungin, pangalawang batang Panginoon. Kumusta ang pakiramdam mo? Naputol na sila. Ang lahat ng aking mga meridian ay pinutol. Sigaw ni Yuvan habang tiniis ang sakit niya. Sumunod ang hiyaw pagkatapos ng hiyawan habang marami sa mga model ang pinatay. Bagaman ang ilan sa mga model ay nakaranas ng mas maraming mga tagumpay at kabiguan sa buhay kumpara sa iba, wala sa kanila ang nakaranas ng ganoong kalaking pagpatay. Alam na hindi sila makakaligtas sa gabi, marami sa kanila ang patuloy na sumisigaw sa sobrang takot habang mahal na mahal nila ang kanilang mga anak. Hindi na tayo mahahawakan pa. Kami ay simpleng hindi kalaban ni Gerald. Masyado siyang makapangyarihan. Kailangan kong akayin ka palayo sa lahat ng ito, pangalawang batang Panginoon. Ang aking prioridad ay upang isave ang iyong buhay. Idineklara si Yash na higit na nababahala kaysa sa dati habang nagpatuloy siya sa panunood habang maraming miyembro ng kanyang pamilya ang bumagsak sa lupa, nang walang buhay. Hindi. Tumanggi akong tanggapin iyon. Ungol ni Yuvan habang umisi siya bilang protesta. Wala nang ibang paraan. Ang pangatlong batang Panginoon ay nawala na kaya walang dapat mangyari sa iyo din. Magpapasya kami ng aming susunod na paglipat sa sandaling bumalik ang ulo ng pamilya ngunit hanggang sa gayon, dapat muna kaming umalis, pangalawang batang Panginoon. Lahat po, subukan ang iyong makakaya upang magbigay ng takip para sa pangalawang batang Panginoon. Sigaw ni Yash habang sinimulan agad ang kanyang paglipat. Narinig iyon, sinadya ng mga model na bulag ang kanilang mga sarili sa galit habang silang lahat ay umuungal, papatayin ka namin. Habang lahat sila ay nagmamadaling patungo kay Gerald, sinamantala ni Yash na dalhin si Yuvan sa kaligtasan sa gitna ng kaguluhan. Hindi ako makaalis ng ganito. Ang lahat ng iba pang mga model ay nasa loob pa rin. Tumanggi akong umalis nang hindi ko muna pinapatay si Gerald. Sigaw ni Yuvan habang nakahawak sa sakit niya. Gayunpaman, hinawakan ni Yash ang flailing man, hindi pinapansin ang lahat ng sinabi niya hanggang sa malaman niyang nasa ligtas na lugar sila. Ang ilan pang mga bodyguard ay ang tanging sumusunod, sabik na makatakas sa kanilang buhay na buo. Ang takot ay talamak sa loob ng lahat habang ang mga kakilakilabot na hiyawan at ang sigaw ng mga naghihirap na bata ay pinuno ang hangin. Hindi nagtagal, si Yash at ang mga gwardya ay tumigil sa pagtakbo nang marating nila ang tuktok ng isang burol. Paglingon upang tingnan ang model manor, nalaman nilang sumabog na ito sa apoy. Ang nangyari sa natitirang bahagi ng mga model ay higit na maliwanag sa puntong ito. Butler model, ang iyong mga alalahanin ay talagang nakita. Ang pagdadala sa kanya pabalik sa model manor ay tunay na baybayin ng pagkasira ng pamilya model. Dinala namin ang kalamidad at kasawian na ito sa ating sarili. Sigaw ng ilang mga bantay na sumunod sa kanila palabas. Habang si Yash ay napuno ng panghihinayang sa hindi pagtitiwala sa kanyang siya rin ay nakakaramdam ng labis na mapait. Pagkatapos ng lahat, habang sa wakas ay nagawa nilang makuha si Gerald pagkatapos ng isang buong taon na paghahanap sa kanya, ang pagbabalik sa kanila ay magkasing kahulugan sa pagdadala ng sakuna sa kanilang pintuan. Si Gerald ay tunay na isang malupit at walang awa, ni hindi niya tinipid ang mga bata, matanda, o kahit na mga kababaihan sa kabila ng kanilang kawalan ng kakayahang lumaban. B. Butler model, tumingin ka dyan, sinabi ng isa sa mga tanod habang itinuturo niya ang model manor na nasusunog pa rin. Paglingon upang tingnan ang eksaktong lugar na tinuro ng bodyguard, nakita ni Yash ang isang malaking pangkat ng hindi bababa sa 300 mga tao na nakasuot ng itim na papalapit sa manor. Sa sandaling tumigil sila sa paggalaw, naging maliwanag na ang kanilang gawain ay upang ganap na harangan ang lahat ng mga pasukan ng manor. Sa paggawa nito, ang sinumang nabubuhay pa doon na nagtangkang gawin ito mula sa apoy ay magtatapos pa rin sa pagtugon sa isang kakilakilabot na kapalaran. Panipi tuldok. Tapos na. Talagang lahat ay para sa aming pamilya. Napaungol kay Yash habang pinagmamasdan ang natitirang mga model na nagtangkang tumakas sa apoy na brutal na pinatay sa sandaling makalabas sila sa manor.
Nakaluhod sa lupa habang nakahawak siya ng isang kamao ng dumi, pagkatapos ay idinagdag ni Yash. Humanda siyang handa. Ang lahat ng kanyang mga kalalakihan ay mga nangungunang Panginoon din. Tapos na ang lahat para sa atin. Maghintay, ipagbigay alam kaagad sa ulo ng pamilya tungkol dito. Sabihin mo sa kanya na ang impluensya at kapangyarihan ng pamilya Crawford ay hindi na. Katulad ng dati, habang tumataas ang mga ugat sa kanyang noo, sumigaw ang isa sa mga tanod, walang silbi, sinubukan ko na ang pagtawag ngunit tila lahat ng mga pamamaraan ng komunikasyon ay naputol, wala naman kaming makatawag kahit sino, narinig yun. Kumunat ang noo ni Yash habang binyubyula ang utak upang isipin ang susunod na hakbang nila. Hindi ito maganda, kailangan nating mag-withdraw para sa ngayon, mabilis. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento, maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at i-comment ang inyong reaksyon sa ating kwento.